President Bongbong Marcos. Ito po ngayon ang nararamdaman ng ating President Bongbong Marcos. Kung napapansin niyo po, ang puso niya. Ayan. Bakit po ang puso niya ang inilabas? Sa nangyayari po ngayong tensyon, sa nangyayari po ngayon na balitaktakan, sa totoo lang po, walang masisisi kung hindi siya. Isang revelasyon ng inyong tarot na parang ngayon lang kayo nagigising na may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tao po ang parang bubuyog na bulong ng bulong sa inyong tenga ang sinunod ninyo. At kung sino man po ito, na 7 taong ito, kung naririnig nyo man po ako, aming presidente, sana po ay hihinto nyo na po ang pakikinig dito sa 7 taong malalaking ito na bubuyog. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 po siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 talaga. 7 siya na tao, pero ang isa, hawak mo. Ibig sabihin, nasa paligid mo lang at babae ito. Sana po lahat ng bulong-bulungan, lahat ng mga request, lahat ng mga pinag-uusapan ay pag-isipang mabuti. Kasi po, nakita po dito na kaya kayo nakabikaka, ayan, kaya po kayo nakahawak ng ganyan. Ang ibig sabihin po nito ay failure ang kalalabasan ng kung ano man pong pag-uusap na iyon. Nako. Ang sitwasyong ito ngayon na inyong kinakaharap po ay kinakailangan yung pagkaingatan. Kumuha kayo ng magaling na advisor na tuturuan kayo ng tama. Kasi po may isang malaki pong pagsubok na darating sa inyong pagkapangulo. At ito po ay tungkol sa mga tao na magpupumilit na kayo ay pababain sa pwesto. Sinabi ko na po yung totoong nakita ko po. Wala po akong, ayan po, mga tao na pinamumunuan ng unexpected na tao na babaliktad sa iyo. May tao pong babaliktad sa inyo. Na yun din ang magkakanulo para, siguro para linisin ang sarili niya. Dahil nga may ipit kayo sa kaguluhan, yun po ang lumabas sa tarot. At dahil doon, taong bayan na naman ang gagawa ng paraan. At magre-request na kayo po ay bumaba sa upuan. So yan po ay parating na pagsubok sa inyo. Para po hindi na mangyari yan, ang clue, pag-isipang mabuti. Kung maiisip nyo po, hindi ako against, wala akong against. Ako pinagbabasa lang at ibinibigay lang ng tarot ang kasagutan kung paano mababawasan po yung sitwasyon na yan. Ibig sabihin, pag-isipang mabuti lahat ng desisyon. Hanggat maaari, parang pagkain mo yan eh. Hanggat maaari, ikaw ay umiwas sa sobrang anghang. Napasok ka na nung una, huwag mo nang ulit piliting hawakan. So yung mga hindi po ako nakikialam, nagbibigay lang po ako ng payo. Yung mga kasamang mga nagsasalita sa inyo na, ganito, ituloy ito, ituloy niyo ang impeachment, ito naman, request for impeachment. Tandaan niyo po, napaso na kayo sa ama. Huwag niyo nang hayaang mapaso ulit kayo sa anak. Pag-aralang mabuti. Again and again po, pag nagkamali po kayo ng desisyon, Mr. President, pagbagsak po ito ng political career. Ang mga decision making na gagawin for this year ay struggle. So, ibig sabihin, kung ano man ang desisyon at ano man ang mangyayaring gawain ninyo, kayo po ay mapupunta sa isang negative position of life. Ibig sabihin noon, kung makikita nyo po, may evil. Ibig sabihin, lahat ng desisyon na gagawain ninyo na hindi talaga pag-iisipan at lalo na't mapapansin ng taong bayan ay pagbagsak po ng political career ninyo. Ayan po.
Bongbong pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko, no? Ang health niya, ang bibigay. Talaga naman. Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya, Okay, pag-usapan natin itong post ni E.B. Hugalbot. Just in, sabi niya. Chismis. Oh, chismis. Marites lang ito ha, na unconfirmed ito. Chismis from my friend, the butiki na naka-urban camouflage. So ito yung chismis. May pinangalan ng tao, kailang hindi ko na lang babanggitin. Basta may tao, blank, was rushed to the hospital due to coke overdose. O, kung coke, alam nyo na. Hindi yung real coke, kundi coke lang. O, coke overdose. Tapos, sumagot, wow, from where and to which hospital? Sabi ng Marites, earlier this afternoon ang info ko dahil daw sa colon cancer niya, yung tao. Several minutes ago, an active blank former students confirmed to me na hindi daw dahil sa colon cancer niya, kundi dahil sa coke OD or overdose. No info yet which hospital dinala yung tao na yun. So, sino ba yung tao na yun na marami kasing mga kumakalat na text messages, stage 4, stage 4. So, ito yung pinaka-latest na Marites. Again, Marites lang ito na nakalap na hindi pala stage 4, kundi coke overdose. Kaya dinala siya sa hospital. So, sino kaya yung tao na yon? Wala akong kaalam-alam. Yung stage 4, wala akong alam. So ngayon, hindi na stage 4, kundi coke overdose. Ano ba ang nangyayari sa bansa natin? Okay. So, ayan in-emphasize ni E.B. Hugalbot, chismis lang yan ha. Take note. Jerome Pama, obvious naman the way he speak, high na high. O, yung taong na hospital. Pag nagsasalita, high na high. Chris Cordero, I don't believe unless si blank ang magsabi. Jennifer Saba, manifesting Cara David's wish.